Good morning everyone! Kumusta? Today is Saturday, February 8, 2025. Isang mahangin, makulimlim na Saturday morning sa lahat. Umulan kagabi, no? Dito sa amin. Pero hindi ko na malayan. Pagising ko ng umaga, basa na yung paligid. Kumusta kayo? Welcome back. This is Jing Magnus Garden. My name is Jing. I'm the garden owner. And we're trying to film almost every day para mag-flex natin mga halaman for sale. Paminsan-minsan naman may mga unboxing videos tayo. Mga tips when it comes to basic gardening. Yung mga own experiences ko. Gusto ko i-share sa inyo. Para sa mga nagsisimula pa lamang mag-garden. Sa mga medyo confused pa. Yan. Sana makatulong yung mga tips na binibigay ko. Kapag may time ako. Kapag meron lang tayong, may isipan lang ako na, parang gusto ko i-content ito. Okay. So, yun yung mga ganon. Sana ay kahit pa paano makahelp tayo. Alright, so we started maghalaman noong 2020 and nag-start tayo sa maliit lamang and eto na sila ngayon. So, today, nakapag-ipon ako ng mga halaman for flexing pero bago yan, may gusto lang ako i-share sa inyo. Ito ay, nakuha natin sa ating comment section. Hindi ko lang nadala yung phone ko. Sana pala nadala ko para ma-shoutout natin yung nag-comment. Pero sabi niya kasi doon sa comment niya is, sabi niya, Miss Jing, paano ba ang propagations ng Epi marble? Kasi yung kanya daw is namamatay. Natutunaw, ganyan. And ano yung mga ginagamit na soil mixture. So, ayun ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi normally, ang mga epis naman, madali naman talaga siyang paugatin. Pero talaga, totoo naman talaga. Si Epi Marble, lately ko lang din kasi siya na-acquire. Medyo may kaatihang taglay talaga siya. Hindi siya katulad ng mga iba nating Epi Albo, Epi Flame, Epi Sunburst, Epi Oria na madali talaga silang paugatin. Hayaan nyo lang sila, mag-ugat sila lang in no time. Pero si Epi Marble medyo matagal and mind you, matagal magpa-mature na Epi Marble. Hindi ko alam. So, ito, tuturo ko sa inyo or i-share ko sa inyo yung experience ko kung paano yung sa akin, yung style ko naman din. And, okay. Pakita ko na lang. Mas maganda, mas madali kasi mag-explain kapag may kasamang action kaysa puro salita. Okay. This is my Epi Marble. Saan ba maganda ang angle? Ito na lang. Kita ba yun? Pangit yata yung yan. Ayan, daming arte na. Sorry. Ayan. So, ako, para mapadami ko siya, syempre by nodes ang ating cutting. So, as you know, as you all know, as you are very, yung ating alam, ang ating propagation sa kanya is by cuttings. Ayan, kagaya nito, pwede ko na siyang i-cut. O dito na lang, kasi walang dahon yung isang node niya. Yan. Saan pa? Ito, cut na natin ito. Yan. And ito, top cut. Yan. Okay. So, pag-cut natin ganyan, diba, hindi naman ganun kadami yung kanyang ugat. Ito, maganda to. Itong ganitong klaseng cuttings, maganda to, oh. Yung ano na siya, top cut. Ito din, pag may ganito na, mas magandang i-cut nyo na siya dito sa node mismo para meron siyang solid support. Nagbe-blur talaga siya, oh, no? Nakakait yung camera ko. Ano kaya dito? Aray ko, Lord! Nakat ako, so ingat-ingat sa matatalas ang mga gunting. Ito din, yan, oh, meron din siya. So, cut na lang din natin yan. Ang talas tong gunting na to. Yan. So, ayun na nga. Pati ako na-cut. Yan. Ito naman per node ng dali sa kanya. Yan. Okay. Pag sinabing per node, ganito siya ha. Para lang meron ka idea sa mga bago pa lang. Sakit! Nakakadaplisan ako ng gunting. Yung node, yan. Oh, Lord. Ayaw, yan. Yan. Yung node is yung ito. Yung pagitan nung may pinagtubuan itong ating ng dahon. Ito. Yung kung saan doon tumutubo ang suhi at doon nagsisimula yung ugat. Yan. Parang dugtungan na magkabilang stem. Parang kanto. Tamang sa kanya, explanation sa kanya. Yan.
Yan, ganyan, parang hati. Yan, parang may midsection, ganyan. Di kasi kita nagbo-blur. Ayan, o, yan. Yan, may ugat. Kita nyo ba? Yan, yung pinag-anuhan ng dahon. Yan ang node. So, dyan magsisimula yung ugat at saka bagong halaman. Okay, so ang gagawin nyo lang para mas mabilis, ito yung minsan dalawang bagay o dalawang paraan ng pagpropagate sa kanya. Pwede diretso sa lupa, pwede rin namang i-water propagation. No? Kasi pag tinatamad ako, pag yung mabilis, madalian, ginagawa ko na lang sa kanya, wina-water propagate ko na lang siya. Kuha kayo ng bote dyan, lagyan nyo lang ng tubig, lagyan tubig, salpak nyo lang ito. And then wait for ilang weeks, makikita nyo mag-uugat na siya. Kagaya ng ginawa ko dito. Ayan. Ito may leca balls na ako dito. Tapos tingnan yung ugat niya. Sa susunod na araw, lilipat ko na to. Kapag ganito na, pag ganyan na siya, ganyan na kadami ugat niya, or kahit hindi bang ganito kadami, sa mag-ugat lang, pwede nyo nang i-transfer sa mas malaking pot. Ayan. Ito na siya. Actually, ito. Ang tagal nito. Tinamad lang akong maglipat. Ayan. Ayan siya. Oh. Propagations. Para maganda rin thumbnail to. Okay na yung isa kanina. Tama na yun. O, diba? Ganyan. Mabilis lang. Ang kagandahan sa water propagations, kasi kita nyo agad na may ugat. Ang soil propagations naman, diretso na siya, pero hindi nyo nakikita yung progress ng ugat. So, yun yung mga pros and cons. Pero, parang wala naman silang okay. So, itong mga ito mamaya ko naharapin. Pag-iisipan ko kung diretso ko ng tanim sa lupa or water propagate na natin. So, ganun lang siya, ha? Ganun lang. Easy. Huwag kayo masyado mas-stress. Lalo kapag mga epi photos, madali lang talaga silang i-propagate. Water propagation, try nyo muna din, and then saka kayo magdiretso ng soil. Pag medyo confident na kayo, sige, diretso ng soil. Any soil mixture naman din sa kanila, just to answer the question. Any soil mixture, pero make sure na well-draining sila para mas mabilis yung paglaki ng halaman at hindi sila, at maiwasan yung pag-root rot or pag-stem rot. Okay? Yun lang. Okay, sana may natutunan kayo doon. Right. Flex na tayo! Flex na tayo ng ating halaman for today's video. Ito nga. Minsan nga mga ganito, ini-insert ko lang sila sa mga paso na available na malapit sa akin. Start na tayo. First plant natin ang ating variegated ZZ. Nagbi-blur talaga, nakakainis talaga. Dalawang stem siya. This one is for only 420. Gantong pot na siya, oh. Ganda ng pot niya. Meron tayong black ZZ na nag-multiple stem na. 4 na, 5 na nga, oh. 5 na. Oh, ito na yung anak, ito yung mother. Ito yung anak na, oh. Meron pang anak na paparating 3. So, bali 5 na siya. This one, I'm selling it for only, bigay ko na lang ito ng 350. Pero, ililipat, okay. Pwede kayo mag-request sa akin na i-transfer na siya sa mas white pot or kayo nang bahala. Depende sa usapan natin, ha. Okay? Kasi yan 350. Black ZZ. May mas malaki ako doon, pero bala ko siyang gawing mother. Kailangan ko na. Okay. Lagyan natin ng tagging. Yan, yung mga ZZs. Meron ako nabiling variegated ZZ. Ang mahal-mahal ng bili ko. Tapos pagdating sa akin, natunaw siya. Ang mahal pa niya. Actually, ito sa iba, nasa 500 plus pa siya. Pero, since marami naman akong biniling ganito, at ang iba na pag-iwahiwalay ko na, pero sige na, i-release natin sa mas affordable. Next, we have the Jose Bono. Ayan ang kanyang bagong dahon. Oh, ganda-ganda. This is for only 485 lang. 530 siya dati, 485 na lang siya ngayon. Ginawa ko na siyang pansabit. Yan ang kanyang jeans, oh. Ayan. Pwede na rin siyang i-top cut. Next natin,
We have glad hands. Yung mga kauna-unahan ko na pinag-anuhan ng mga, ano, tuwan-tuwa ako dito kasi si glad hands. At so, glad hands natin, this is for only 250 lang. 250 lang to si glad hands. Sakit no nakat sa akin, ah. Yan yung mga una ko na mga halaman. Mga philodendrons. Philodendrons. Okay, next natin. Ito naman is galing ko sa Mindoro. This is Red Majesty. Red Majesty, mga unang philodendrons na mga to. Red Majesty natin is for only 250. Yan. Pwede niyang ikat na. Red Majesty, 250. Lagyan ko nga siya ng pangalan kasi minsan nakalimutan ko na siya. Wala na nga yata ang mother nito, na deads na. Red Majesty. 250. Anong oras na ba? May work pa ako. Okay. Next natin. Millionaire's plant. Or ang ating cute lang siya. Cute lang, oh. Nakalagay sa disposable cup. Magkano yung presyo ko doon sa isa? 150 ito. Yung gandong cute size, 150. Lagyan natin ang price. Lakas ng hangin. Dirig nyo ba? Malakas ang hangin. 150. Wala nang talab to. Wala nang talab ang ating isang marker. 150. Yeah. Nagkakagulo ang paligid kasi mga tao nandito lahat. Ingay ang mga doggies. Hangin, ang sarap ng hangin. Parang ngayon nagsisimula umulan. Nabaliktad na kung kailan pa summer na. Next natin, parang sunod-sunod na yung ulan dito sa amin. Alta natin ang presyo nito kasi lush siya eh. Dito silver satin. Yan, silver satin na super lush na malaki ang dahon. This one, I'm selling it for only 300. Bigyan ko ito ng 320. Hindi, 300 na lang to. 300 go, 300. Alam nyo ba? Etong gantong pot. 2020 pot ko pa to. Eto. Natuwa ko sa anong design niya. Meron pa tong may pink pa kombination nito. May red, may white. 2020 pa to. Ang tibay, oh. Ay, no, matigas pa rin siya ngayon. Tsaka hindi siya nagagato. Ano? Ito na lang yata naiwan ko na lumang pot ng 2020. Ay, naman dungis-dungis yun. 300. Ang cute kasi. Next natin. Next. Dito ko muna. Ito. Ang ating Red Congo. Nakakalimutan ko yung pangalan mo. Lagyan ng pangalan. Red Congo. Red Congo natin to 85 lang, oh. Ayan, oh. Red Congo. Yan ang kanyang bagong dahon. Ito yung old leaf niya. Yan. Yan. Hoy! Hangin! Next natin. Rogosum. Yan. So, naghahanap ng Rogosum. Nasa rare side pa naman siya. Pero hindi na siya ganoon kamahal. Unlike ng mga dati na nasa 900, 1K, 1.5, 2K. Ito, 550 lang to. 550 Rogosum. Kaya di ko yung mabili before eh. Kahit gusto ko siya eh. 2K. 2.5. No. Ang pinakamahal ko na nabili na halaman before is yung Pink Princess na ganyang kalinggit. Nabili ko ng 950. And the next is Bilite, 1K. Ano pa yun? Tas yung Blizzard. Yan. Yung mahal na halaman. Okay, aglonemas tayo. This is 20 karat. 20 karat natin, ayan. 20 karat is for only 385.
Yan, oh. May 20 karat pala ako. Akala ko mga 9 karat na natira sa akin. 385, 20 karat. Ay! Hallelujah! Ang hangin na malakas. Lakas ang hangin. Nahulog isa ko, tuloy paso. May nakita balikan. Yan. Ano na tayo? 385. Lakas ang hangin! Next natin, pinakadulo ka naman. Pinaka naman siya sa dulo. Meron tayong red Panama. Yung red Panama natin, naipirasyo lang pala. 320. Red Panama 320. Yun lang pala, na-ready ko na ano. At ano ka ba? This is, Miss Thai! Uy, Miss Thai, oh. Miss Thai. So, naghahanap ng Miss Thai. This is for only 375. Oh, Miss Thai, 375. Hindi ko na-flex to. Ngayon ko lang nakita. Sino pa? Ay, na-flex ko na yata ito nakarang araw. Na-flex ko na yung iba eh. Yung iba naman kasi parang feeling ko hindi pa ready. Ito kasi I forgot the ID. Eh, hindi ko ma-flex sa inyo. Pero sige, sa nakakakilala, and this one I'm selling for only 420 din. 420, hindi ko lang maalala ang ID niya. Pero this is okay na. Goods na to. Nakatayo na lahat ng dahon niya. Kasi ako, kadalasan kasi, yung mga aglaonemas na galing Thailand, pagdating sa Pilipinas, droopy talaga yung mga dahon nila dahil nag-acclimate pa lang sila. So, ang ginagawa ko, tinatali ko yung mga dahon. Sinasaliko po sila. Nakikita nyo may ano yan, merong, ito yung straw. Kasi ginaganyan ko ang dahon para tulong para sila ay tayo ng magbilis. Ano pa? Ay, ito, ay, nako, nahihirapan ako sa kanya. Si Rata na Rungrung. Para siyang kutsina, mutated. Rata na Rungrung. Hindi pa siya pwede. Hanggat hindi pa siya nakaganyan. Ito, tingin ko pwede na to. Ito, matagal ko rin siyang pina-acclimate. Stable. Ito ka nga, nahirapan ako sa'yo, Delikado ang kalagayan, no, Ito, baka may gusto. This is white, nabura ang pangalan niya. Papuma. Dalawa kasi tayo. White Papuma mutated. This is 320. Ayan, nabura ang pangalan. Saan yun? Ito si si white. Si white. Super white. Si super white. Ang tagal niya stable. Ang tagal. Ang tagal na to sa akin. Ito, this is for only 480. Super white 480. Ang tagal niya. Nakakaloka siya. Lagyan natin ang tagal na, nakailang palit na ako sa kanya ng soil kasi nga hirap talaga siya maka-adjust. So okay na siya, matigas yung mga dahon niya. Okay, so yun lang. Ay, hindi pala, ito pa. Muntik na kita makalimutan, baby. Okay, this is our Philo Brazil trailing. Ayan siya, and pwede na siyang isabit, naka-ready na. This is for only 200 lang. Philo Brazil trailing, 200 only. So, yun lang. Sana may nagustuhan kayo sa Finlex natin. Tsaka sana may natutunan kayo sa shinare ko sa inyo kanina. And if you have any questions, nasa description box natin ating Facebook information, Facebook link, contact information natin, phone number,
Instagram, TikTok account. And please support din ang aking vlogging channel. Nasa description box na ng link. Click nyo lang J Magno Vlogs. Yun yung mga vlogs namin as family. And also, we deliver via Lalamove. Ang ating papadala ng halaman sa mga nearby provinces like Bulacan, Batangas, Rizal, Cavite, and Metro Manila. Minsan naman meron tayong Pampanga. So, yun lamang. I hope you guys enjoyed. And ingat-ingat lahat. Happy weekend, everyone. Enjoy your weekend with the family. And I'll see you guys maybe Tuesday. Okay? So, yun lamang. Bye, everyone. Have a good day. And God bless you all.